Politiko sa taas, kumakapit sa bulok na sistema, ginagatasan ng bayan. Di mo napansin to ba? May patong sa bawat proyekto, bawat kasunduan binabaha. At mga vlogger na bayaran, sila binibili para mag-alsa balutan ng kasinungalingan at gawa-gawang hustisya. Sa mga screen natin, sila humahalimuyak na parang santo, pero sa likod dala nila'y paninira, lagim at bingit ng gulo. Mga videos trending, puro papuri kahit walang totoong merito. Lahat nakadikit sa pondo, sino ba tong mga binibiling gago? Konektado ang korupsyon mula taas hanggang baba. Pera pasok sa bulsa, hudas na vloggers ang kawal nila. Kumakalat ang lason sa isip ng masa, di mo ba ramdam? May presyo ang opinion, wala nang libre, wala nang alam. Kasama ng mga politikong magnanakaw, mga influencer na bayad, nangaakit ng views habang binubuwaya inyong oras at lakad. Sila'y di hitman na may baril, pero binabaril ang katotohanan. Ginagawang aliwan ng kasinungalingan hanggang magmukha itong normal na kaganapan. Kahit saan ka lumingon, mukhang inaagawan ka ng isip. Dinadaan ka sa laugh, trips, skits at memes, payang pasirit. Para paghalalan, vote mo pa rin tong mga mandaraya at leader lobo. Imbes na umangat ang bayan, tayo nilalason hanggang mabaon sa limbo. Konektado ang korupsyon mula taas hanggang baba. Pera pasok sa bulsa, hudas na vloggers ang kawal nila. Kumakalat ang lason sa isip ng masa, di mo ba ramdam? May presyo ang opinion, wala nang libre, wala nang alam. Sila'y nag-tiktok, nag-video, tila mga marionette sa tali. Gumagalaw ayon sa kung magano ang ibabayad na sa lape. Ang masay binubulag parang tinakpan ng itim na tela. Sila'y panandalian lang pero ang epekto nito pang matagalan na problema. Kung hindi nyo gets, gawin natin sa premise, premise conclusion. Kaayong style para malinaw ang ating diskusyon. O heto na mga bro, ilalatag ko ng maayos para di nyo masabi na puro lang reklamo't ingay ang idinudulot. Premison! Ang mga politiko ay may record na ng korupsyon. Sa pondo ng bayan, sila nagtatagpisaw sa kasamaan. Bawat proyektong inaaprubahan, may patong na porsyento. Imbes na tao mapunta sa bulsa nila, dumiretso. Premise do! Ang mga vloggers na bayad tumatanggap ng pera para magbigay ng papuri kahit bulok ang sistema. Sila'y binabayaran para maghasik ng propaganda, para ang tao'y maligaw, di makita ang tunay na agenda. Premise true, ang tao umaasa sa social media na impormasyon, pero dahil sa vloggers na bayaran, nagiging manipulasyon. Ang mali ay nagmumukhang tama sa kanilang mga kwento, at ang totoo'y tinatabunan ng peke at di makatarungang desisyon. Premise true, kapag ang tao'y naloko at naniniwala sa kasinungalingan, ang halalan ay napupuno ng maling pagbuto at kahinaan. Sa halip na pumili ng tama, ang masay napapaniwala sa imahe ng politiko na gawa-gawa lang ng propaganda. Conclusion, kaya't malinaw ang connection. Ang mga politiko ay nagmamayak ng vloggers para kiwan hitmen. Di ba rin lang dala kundi kwento kasinungaling ang mabisa. At dahil dito, ang bayan ay kinukupit hindi lang sa pera, kundi pati sa dignidad at justisya. Ang korupsyon nila'y dumadaloy mula bulsa hanggang utak ng masa. Kaya ang sambayanan ay nagiging biktima ng kanilang palidilang at pag-abuso sa tiwala. Konektado ang korupsyon mula taas hanggang baba. Pera pasok sa bulsa, hudas na vloggers ang kawal nila. Kumakalat ang lason sa isip ng masa, di mo ba ramdam? May presyo ang opinion, wala nang libre, wala nang alam. Oh, ayan mga bro, premise, conclusion, kayong style. O ayan mga bro, premise, conclusion, kayong style. Klaro na ba o kailangan pang i-google habang naglalakbay? Huwag magpalilang sa mga vloggers na nagmimistulang journalista. Kung may integrity, di tatanggap ng pera mula sa korap na opisyalista. Sana magising bago tuluyang mahulog sa bitag. Para sa kinabukasan mo tayong pumayan. Politiko at vlogger parehong nalulunod sa kasakiman. Tayo hawaan ng katotohanan, huwag silang hayaang maghari sa bayan.